Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Ayan, baka sabihin ni Balita Hub TV. Lagi akong binire-reaction ni BT this Tunay na Kritiko. Ayan, syempre, yung mga balita nga niya is inire-reaction na natin. Na nandoon yung boses naman ni Sir Jake, no? Na kanyang binabalita rin, no? Nilalabas na balita din ni Balita Hub. So, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bibisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ayan, syempre, bago natin simulan, syempre, hindi natin pwedeng makalimutan na magbigay ng credits dito sa boses na ating madidinig at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Ipagpatuloy na natin. Ang pwede pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung isang segment ng Tape Bulaga na di umano ay maiipasara daw po muna pang samantala at may papatigil dahil daw po dun sa mga naglilipana na problema nung segment na yon mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na i-click yung notification bell natin sa baba at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video o reaction mga kababayan. Ayun! At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Yes! So eto mga kababayan, alam nyo ba na may lumabas na balita kanina na kung saan meron daw pong isang segment ng Tape Bulaga ang pansamantalang ipapahinto muna dahil daw sa nagkakaroon ng napakaraming problema na kung saan, di ba, naging topic pa nga natin at naging topic dun sa mga kasamahan natin na nagdi-defend sa Tito Vic and Joey mga kababayan, yung QR nitong Tape Bulaga na kung saan nagkaroon nga ng problema na merong mga nanalo na hindi agad nila natatanggap yung kanilang mga panalo. So ngayon mga kababayan, may lumabas na balita, ito nakita natin sa Facebook, sa YouTube, na kung saan ang nag-upload po nito itong si Celebrity Updates. Sabi dito, It Bulaga, Tape Bulagta, pansamantalang ititigil dahil dito, reklamo laban sa show dumarami. So ibig sabihin mga kababayan, hindi lang pala isang tao yung nagrereklamo, kung hindi marami po nagrereklamo laban po dun sa isang segment po nitong Tape Bulaga or nitong Tape Bulagta na quick response at saka yung quick reward mga kababayan. Quick response, slow reward. Ang takay mo, sinasabi nila wala nang hula-hula dito. Parang yan ba yun? Yan ba yun? O kung hindi yan, correct me if I'm wrong mga katunay, ayan ba yun? Diba, masyado nilang minamatay yung segment ng E80 tapos ayan hindi lang daw isa Tayo nakikichismis lang, baka magalit kayo sa akin huwag kayong magagalit sa akin. No, ako'y peaceful na tao lamang at nagbibigay lang naman tayo ng mga komento dito na malagintong mga komento kahit papaano. Yung tipong kahit wala akong alam, nagbibigay ako ng komento para akong baliw. Kasi syempre, no, comment sila ng comment na hindi maganda, no? O bato sila ng bato ng hindi maganda sa TVJ na ganito. Kahit wala nang huhula-hulaan dito, ganyan-ganyan. Tapos naririnig natin ganyan na hindi lang pala isa, yung doon sa quick response, quick reward. Ayan. Meron pa pala. Totoo ba?
or yung QR. So ito, panoorin natin, pakinggan natin itong vlog na inilabas patungkol po dito. Bago natin himayin, itong sinasabi ng vlogger ng Tape Incorporated. Ano po, so i-play po natin ito. Hello mga ka-legit Dover ka. Ay, kinikredit natin yan ha kay Celebrity Updates mga kababayan. Siya po yung nag-upload niyan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Hihiramin lang po natin ha. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kanya, mag-subscribe na po. Ayun. Celebrity Updates, ayan. So, ayan ha, lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Celebrity Updates, subscribe na po kayo mga katunay. Isisigaw ko rin yan ha. Siyempre, isa din yan sa bibigyan natin ng reaksyon. Bibigyan ni Sir Jake, bibigyan ko rin. Mas maganda yung mga reaksyon ni Sir Jake eh. Malawak si Sir Jake pagdating dyan. Ako parang nakikisabit. Diba? Bahala kayo yung mga haters dyan, no? Kung sinasabi nyo sa akin na ako'y sumasabit lang, bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo kung magalit kayo sa akin. Dahil kami, karapatan naming magsalita kung ano yung mga nasa puso't damdamin namin at hindi nyo pwedeng pigilan ng ganun-ganun. Isa o dalawa, tatlo, apat, lima na mawalang TBJ Defender. No, marami pang papalit diyan. Marami pang magtatanggol diyan. Yan ang tatandaan nyo. Hindi matatapos diyan hanggat hindi na ibibigay ang katarungan. Kaya kung may katwiran, ipaglaban mo. natin. Isa na naman panibagong updates po tayo ngayong gabi kung saan ay isang segment nga dito po sa Tape Bulagta ang patuluyan ng liligwakin, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito. At ngayong araw nga pag-usapan natin ito sapagkat kalat na kalat pa rin po sa social media ang ilan sa mga controversial issue na nababalot po dito sa Tape Bulagta. Meron po silang isang talagang hindi niya tinatantanan ng Tape Bulaga, ang tawag niya Tape Bulagta. So ito i-play natin. Doon na hindi natin alam kung bayaran ba siya. Pero nag-i-express kasi siya ng sarili niyang opinion patungkol po dito. Kung saan nilabas niya to, sabi niya, tignan mo, pagmasdan kung sino ang nagbubuhat daw sa sa Eat Bulaga, kundi ang tape. So parang sinasabi niya dito, for without tape, hindi po magiging ganun katagal ang Eat Bulaga, which is very very wrong. Kasi po dahil kung hindi dahil sa tape, hindi tatagal ang Eat Bulaga. Tama yun. That's very, very wrong. Sinasabi natin lagi dito yan, no? Bago natin pagsalitain sa Celebrity Update sa kasi Sir Jake Magnus. Paano kundi dahil sa tape? Nga sinasabi ko, kahit sabihin mo na malaki ang ilabas ng tape dyan, kahit nasabihin mo na gumastos sila ng 10 bilyong piso. O dyan, para makontinue yung Eat Bulaga na yan. No? Puhunan na nila ng ganyan yan. Kung hindi tatangkilikin ng mga tao ang laman ng Eat Bulaga, wala ding mangyayari dyan. Hindi tatagal yan kahit ganong kayaman ng management niya. Hindi nyo ba nakikita si Manny Villar? Pagkayaman na yan. Oh, anong nangyari sa All TV? Anong nangyari doon sa mga palabas nila? Di wow. Sorry kay Sir Manny Villar kasi inano ko lang, hinalimbawa ko lang. No, si Sir Manny Villar talaga kilala natin yan, is negosyante. Maraming pera talaga yan, no? Alam natin yan mga katunay. Pero kahit na wala Hindi tinangkilik yung yung inilabas nila. Hindi tinangkilik yung mga taong inilabas nila. 'Di ba? Nawala din. So, ang TVJ, tinangkilik ng mga tao yan. Kaya tumagal ang Eat Bulaga dahil sa TVJ. Dahil sila yung nagbigay talaga ng buhay dyan. Ano gagawin ng Eat Bulaga? Yung pangalan ng Eat Bulaga, yan ba yung nagpapatawa sa tao? Yan ba yung nagpapahalakak sa kanila? Di dapat sa loob ng 2 oras at kalahati o 3 oras, puro yung pangalang Eat Bulaga na lang nilabas kung yun lang yung sinusuportahan ng mga tao. Sinusuportahan dyan yung nasa loob. Ano na naman sasabihin? Paano naman sasabihin na yung tape naman? Kundi dahil sa tape, dahil sila yung ganyan. Dahil sila yung namumuhunan. Hello, excuse me. Kahit sila yung namumuhunan dyan, yung puhunang inilalabas nila dyan is bumabalik din naman. Hindi lang isa, dalawa, triple pa siguro. Dahil kita mo naman kung gaano kalaki yung kinikita ng Eat Bulaga ng jadyaan ng TVJ. O, di ba?
dahil po sa mga talents at sa lahat ng mga naroroon doon po sa show na yun, kaya po tumagal ng ganun katagal ng 43 years of existence ito pong masabing branded Itbulaga. At saka mga kababayan, ganito lang kasi yan eh. Kahit sabihin natin na ang nag-finance ng Itbulaga ay itong Tape Incorporated, kung walang mga magagaling na talent at walang mga magagaling na host mga kababayan at mga nag-iisip ng segment dyan para panoorin ng tao, wala din silbi. Sa madalit salita, yung perang inaalpasan ng Tape Incorporated. Sa palugitin po yan. Kung hindi magagaling, yung mga host katulad nitong sina Buboy. Ito, real talk lang tayo. Magaling yung real talk lang mga kababayan. Kung hindi kasing gagaling nila, yung mga host matagal nang wala, yung Itbulaga na yan. Ano po, matagal nang yung Tape Incorporated na yan. Hindi, sa totoo lang, real talk po, kung walang magagaling na talent katulad ng Tito Big Enjoy. At saka ito pa, isa pa. Nakita nyo na bang nagpa-premyo o nagpabudbud ng mga malalaking pera ang Itbulaga noon? Di ba hindi? No? Sinusuportahan pa rin sila ng mga tao kahit na ganun-ganun lang ang mga premyo nila. Yung doon nga lang sa mga laban o bawi, mga ganun, yung 1 million, pag nabunot mo, yung ano ba yun, yung yung ganyan-ganyan, pag nabunot mo. Pero yun lang yung nakikita natin. Hindi katulad doon sa ibang mga programa na laging puro milyon ang pinamumudmud. Diba? Laging mga ganito, Engrande, Magarbo. Ang habol kasi ng mga tao dyan is yung tuwa at saya, yung matanggal yung stress nila, kaya tinatangkilik nila ang TVJ. Di ba? Hindi ba kayo nagtaka doon? Sasabihin nyo talagang yung nagdala? Joey, at saka ng mga legit Dabber Gods. Kaya kung tutusin, ang nagbuhat po talaga ng Itbulaga ay hindi po ang Tape Incorporated. Sila lang yung nag-finance. Pero ang bumuhay sa Itbulaga kung bakit umabot sila ng 44 years mga kababayan ay walang iba po kung hindi etong Tito Big and Joey at saka yung mga legit Dabber Gods. Sis Mio Marimar. So ipagpatuloy pa natin. Pero ngayong araw nga, ay patuloy pa rin po inuungkat at talagang hindi pa rin tinatantanan ng ilan sa mga legit Dabber Gods at mga netizen ang patungkol sa issue nga nito pong isang game show po nila. Alright, hindi magtatagal ang isang show kung wala ang magagaling na host. Tama po, hindi talaga tatagal yung show ng Itbulaga kung wala ang Tito Big and Joey. Kaya sa madalit salita, ang bumuhat sa Itbulaga sa napakahabang panahon ay ang Tito Big and Joey po, hindi po ang Tape Incorporated. Kasi ang ginagawa lang ng Tape Incorporated, sila lang po yung nagpipinance ng pera tapos malaki yung kabig nila pabalik. Tsaka napakalaki ng utang na loob nila sa Itbulaga kung tutusin kasi nakaupo sila sa pwesto, nanalo sila mga kababayan, sa kanilang mga minimitim pwesto sa politika nang dahil po sa Itbulaga. Di umano! Di umano na lang. So yan, patapos na naman ito mga kababayan. Ay, 3 minutes pala to, skip na natin muna. Patanggal na or pinapatigil, no, pansamantala dahil pinapaimbestigahan pa nga ito pong mga reklamo na lumulutang patungkol po dito sa isang segment po nila sa Tape Bulagta kung saan talagang dumarami na po yung nagrereklamo. Kaso nga lang talagang isa sa mga parang nanghihinayang ilan sa mga legit Dabber Gods dahil yung mga panahon po ng TVJ wala namang ganitong mga issue, but this time kasi if you remember meron po silang isang segment na quick response or QR kung saan kailangan mong mag-scan, parang ganun yun tapos pag lumabas po siya at kailangan mong mag-send ng kung ano po yung number na lumabas dun para po masabi ng ikaw ang winner. So itama nyo po ako kung mali ako kasi hindi naman ako nanonood talaga ng ito pong Tape Bulagta na to, kaya hindi ko po talaga alam yung instruction. Pero this time, ang according po sa ilan sa mga netizen na parang pinapatigil pansamantala ito pong segment na ito dahil nga napuno siya ng kontrobersya. Pero nitong mga nakarang araw nga, hindi kasi mga kababayan, ito lang naman yan kung tunay talaga na ipinapatigil yung segment na yan ng Tape Bulaga mga kababayan, automatic mapapatigil at mapapatigil po yan kung marami talaga ang nagreklamo dahil unang-una mga kababayan, alam naman natin na mayroon po mga nag-i-sponsor dyan. So ngayon, kung merong issue yung kanilang segment na yan, automatic damay din po, titingnan din po ng mga tao yung mga nag-i-sponsor dyan katulad po ng Palawan. So ngayon, ang gagawin dyan para hindi mas lalong lumaki yung problema dahil nga sa mayroong nagre-reklamo, ipatigil na lang muna pansamantala. Kung aabutin pa ang Tape Bulagta ng 1 taon. Ipatigil na lang muna pansamantala. So by the way mga kababayan, sundutan agad natin yan nitong paliwanag ng vlogger po ng Tape. So i-credit po natin itong video kanina kay Celebrity Update.
So sundutan natin yan ng paliwanag. Ano po, nitong isang vlogger ng Tape Incorporated. Yung paliwanag nila patungkol po dun sa QR. Kasi ang pinapalabas nila mga kababayan dito, parang nagsisinungaling etong si Ma'am Mary Ann. Ano po, dahil nag-comment po si Ma'am Mary Ann nung nakaraang araw na wala pong tumatawag sa kanya or walang nag-a-update po sa kanya. So ang sinasabi naman nitong mga taga-kabila, kinokontak daw po nila at hinihingan daw po nila ng mga details, pero hindi agad nagpapasa ng mga details etong nanalo, kaya hindi daw po agad na ipadala. Yan po yung sinasabi nila. So ngayon mga kababayan, ano po, i-play po natin etong paliwanag nila. So eto, kinikredit natin to kay pangalan nito, yang kay Ted Tape EV Defenders. Ayan, napakaliwanag naman, 17,000 followers na. So i-play na natin. Hello po mga kapuso, mga kabulaga. No, this is Ted, Tape EV Defender ninyo. Sa mga admin na Tape EV Defender. Okay? Meron po kasi kumakalat na issue ngayon, no, sa social media, gawa ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news, no, na merong isang contestant ng meron daw po mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. So ang binabato niyan yung mga yung mga TVJ vloggers, Defender mga kababayan, kasi kami lang naman na nag-content ang patungkol dyan sa QR nila. Sinabi lang naman namin mga kababayan na baka naubusan lang ng pondo. Kaya walang maipadala. Or baka sadyang matagal lang kasi nagkaroon ng problema. So ipagpatuloy pa natin. Quick respond, quick reward, or QR na segment ng Itbulaga na hindi pa daw nakakatanggap ng kanyang premyo. So binabatikan sila, bakit daw quick reward, quick response, quick reward, pero yung reward hindi daw quick, no? Slow, mabagal. Kasi sabi nitong certain Mary Ann, hindi ko na sabihin ang apelido niya, Mary Ann, no, nag-comment daw kasi siya sa live ng Tape Inc. na Facebook page. Na during live sinasabi niya, nanalo daw siya noong September 9 ng 9,990. Siyempre, didepensa niya yan dyan siya. Ano to, nung Sabado tong episode na to, no? Nung 9999.99 ang premyo. Kasi nga, 99 yung date na yun, di ba? September 999. So, ganun ang premyo niya. Yan. So, sinasabi niya, hindi pa daw niya nakakuha ang premyo niya, ilang araw na. So, binabatikos ng ilang mga para hindi madagdagan yung kanyang views. Charot. vloggers, bakit daw ang bagal ng premyo? Alright. Okay? Kasi may mga nagsasabi pa na fake daw yung pa-reward ng Itbulaga, no? Baka daw di talaga binibigay yung mga premyo ng mga nananalo sa QR. Okay? That's a big lie. Okay? That's a big lie. That's a fake news. Binibigay po agad talaga ang premyo. Pero, okay, may pero tayo. Kailangan, nakukontakin sila ng mga staff kasi, kaya nga kailangan ilalagay mo dun yung cellphone number mo pag nag-register ka sa QR. Kasi kukontakin po kayo ng mga staff ng Itbulaga, okay? At meron kayong mga kailangang i-submit na mga details. Alright. Okay, ano ba yung mga details na yan? Sandali tignan natin. May mga details po yan na kailangan kayong i-submit. Okay, meron dyan, sasabit nyo yung mga pangalan, yung mga basic details naman, address nyo, okay? At saka iba pang details para maipadala sa inyo yung pera. So eto mga kababayan, eto po napakasimple lang nung details. Napakasimple lang nung details na ipinapadala nila. Kasi ilalagay mo lang naman dito, name, address, contact number. And automatic, ipapadala na daw nila yung pera na napalalunan nyo. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kung eto ay ipinasa nila dito kay Ma'am kay Ma'am Mary Ann, sa tingin nyo ba magre-reklamo pa yon? Hindi, no. Kasi napaka-basic lang ng details na hinihingi. Hindi, yung sa Sir Jake, parang nagtanong lang siya doon Hindi na magtatanong si Ma'am Mary Ann, 'di ba, tungkol dun sa premyo niya. 'Di ba? Kung talagang yung sinasabi nung na yon, yung pinapakita ni Sir Jake na yon is talagang totoong ginawa. Dapat din na nagtanong yun. Sa tingin nyo ba magko-comment pa yon, magpapakahirap pa yun mag-comment, magtanong at sabihin na wala pong nagpaparamdam sa kanya? Kung talagang meron silang kung talagang meron silang ipinadala na message or kinontak nila yung nanalo. Kasi baka naman mamaya mga kababayan, hindi naman pala nila na-contact. At ngayon lang nila kinontak kung kailan pumutok na yung issue at nakita na yung nagreklamo. At nakapagsumbong na or nakapag-comment na at marami ng mga nakakita na tao dun sa comment section nung babae na nagtatanong. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin si Sir Jake Magnus. Ayan yung nagsasalitang vlogger ng kabila
Siyempre, todo depensa. Pero hindi na naman kasi magtatanong yung Ma'am Mary Ann kung talagang nasunod siguro yun. No, wala na sigurong question si Ma'am Mary Ann doon. Kaso nga lang, bakit nagtanong nga? Diba? Yun eh. Kayo mga katunayan na may comment nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.